nag-discussion. Merong nagsasabi Miyerkules, may nagsasabi Webes, may nagsasabi naman Biyernes. So in my position, ako po ay naniniwala na si Kristo po ay namatay noong Friday. At yung kanyang pagkabuhay on the first day of the week, that is Sunday. At yung binanggit po doon is dawn. So maliwanag na kung na-resurrect si Kristo on the first day of the week, that is Sunday. Kasi ang first day of the week is Sunday. Kung i-atras natin ang bawas na patras na araw yan, papatak na Friday si Kristo namatay. Sabi nga, kung Friday siya namatay, on 3 o'clock p.m., doon siya namatay. Ngayon, unang araw po na yun, counted na sa unang araw. Yung first day, ng 3 o'clock ay counted na. Ngayon, nung time na yun, nakukonsume na siya ng another 3 hours para magpalit na po ng araw. That is Jewish calendar, no? That is sunset to sunset. So, namatay siya ng 3 o'clock. Kaya ang nangyari sa scriptures, sinabi sa scriptures, nag-usap sila na dali-dali na huwag abutin si Kristo ng Sabat. Kasi on the morrow is Sabat. So, 6 o'clock, papasok na ang Sabat. Kaya hindi pinahintulutan nila na si Kristo ay abutin na nakapako, nakapatay na siya na nakabitin sa krus ng 6 o'clock kasi hindi na siya pwedeng ibaba. Okay? So, nangyari, binaba si Kristo sa pamamagitan ni Joseph Arimathea na ibinaba si Kristo wala pang 6 o'clock. Ibig sabihin, nasa cover pa siya ng unang araw. Okay? So, maliwanag yun. Ngayon, nung naibaba na siya at dumating ng 6 o'clock, ang binasag lang na bumutol ng dalawang magkanakaw. Si Kristo sa hula sabi, hindi pa pahintulutan na basagin ang bungo niya. Kasi, ano ibig sabihin ng pagbasag nun? To make sure na ang nakabitin, patay na. Yan yun. So, ginawa sa kanya, sinukit na namin tagiliran niya to make sure na patay siya. Kasi ganun ang batas ng Roman eh. Now, hindi yun ang gusto ko manon. Gusto ko yung calculated reckoning time na si Kristo on that Friday, counted na po yung unang araw. And then, dumating na yung Sabat. Isa itong singit ko sa Sabat, ano? Ibig sabihin ng Sabat is rest. Tama yun. Ano yung tinutukoy na Sabat doon? Aside from the literal day. Yung nangyaring Sabat na sinasabi, explanation, is to cease of the sin. Yung kamatayan ng tao ay simbolo rin ng Sabat. Yung kapahingahan ay yung kamatayan ay kapahingahan sa kasalanan. Isa po yan sa kahulugan. Now, 28 ng Mateo, resurrection na. On the early day, on the first day, nag-resurrect na si Jesus Christ. So, kung i-calculate po natin yung time, hindi po aabot talaga ng literal 3 days, 24 hours. Hindi po. Kasi pag pinasa po natin ng Mateo, 12:40, ang sabi po doon, ang katawan ni Kristo, yung kanyang katawan, ay naroon po sa loob ng heart of the earth. Ibig sabihin, si Kristo sa loob ng 3 araw, nandun ang kanyang katawan. Hindi po sinabi sa labas ng 3 araw. Meaning to say, ang resurrection na nangyari is within 3 days. Ibig sabihin, sa loob ng 3 araw, nangyari na po yung pagtayo ni Kristo. Kasi from Friday, Saturday, and Sunday, within 3 days na yan, sabi, the 3 days and 3 nights, si Kristo ay nandoon sa Hades. So, makikita natin, ang katawan ay nasa Hades within 3 days. Hindi po sinabing labas. Ay po rin yung scripture. So, nabanggit ko naman ni Brother Francis, hindi ko masyadong. Ngayon, magkita lang po ito. Meron akong gusto isingin mga kapatid. Sa Ephesians chapter 4, sa talatang 7 and 8,
may account po na ganito. That unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse 8, wherefore, he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Okay, ito po ay konektadong versikulo sa nangyari sa Mateo, sa account ni Mateo, na Kapitulo 27, 51 hanggang pakyat 53. Na nang si Kristo ay bumaba sa kailan linliman, that is the heart of the earth, at sabi ni Pedro, he was preached in the souls in prison. So, nung si Kristo ay humiwalay ang kanyang spirit at kaluluwa, doon sa krus ng Kalbaryo, he went down to hell and preached the souls in prison. Naka-account po yan sa unang Pedro 3, natako di ba sa kamali. Verse 19. Bumaba siya, naral siya, at kung mapapansin natin na ang pagbaba ni Kristo at nang siya'y nangaral, may espesipikong tao kung sino yung mga pinabaan ni Kristo. Sa unang Pedro 3, makikita po natin ang context ng pagbaba ni Kristo, yung kanyang binabaan ay ang panahon ni Noe. Peter 3, First Peter ba yun? Oo. 19. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang context ng pagbaba. 19. By which also he went and preached unto the spirits in prison. Okay. So, maliwanag din sa sinasabi ng Bible na si Kristo bumaba sa Hades. Yung spirits in prison, yan po yung Hades. Yan yung kulungan ng mga kaluluwang patay. Now, sabi sa 20, which sometimes were disobedience when once the long suffering of God waited in the days of Noah. While the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Okay? Now, makikita natin, bakit isiningit sa talatang 20 si Noe? Ganito po yun, mga kapatid. Isiningit dyan na yung binabaan ni Kristo sa Hades na mga kaluluwang nakabilanggo. Ito po yung mga kaluluwang umagapay sa panahon ng si Noe ay nangaral. Sila yung mga taong tumulong kay Noe sa pagtayog ng arko habang siya'y nangangaral. Ngayon, may mga kaluluwang nang sila'y mamatay bago tumating ang baha, in their condition doon sa Hades, hindi nila alam bakit ganun ang kanilang kalagayan. Okay? Bakit? Sapagkat sa panahon po ni Noe, wala pong masyadong diin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pinangaral ni Noe lang doon sa panahon niya, magsipasok kayo sa daong. Walang expounding kung sino ang Diyos. Ano yung detailed message ni Noe? Wala. Ang sabi ng Noe, pumasok kayo sa daong. Yun na ang paulit-ulit for 120 years. Pero yung biyaya at kaligtasan, tinanggap nila, tinanggap sila ng biyaya at kaligtasan. Ngayon, sila'y namatay, nandun sila sa isang kalagayan, iba doon sa nakikita nila, namatay din ng mga kaluluwa. Kaya dito, nakikita natin, and the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing. So, isa yung sa mga dahilan ng kanyang pananatili doon sa ilalim. At meron din siyang pangangaral doon sa mga wicked spirit. No? Yung mga namatay na mga talagang nanglibak sila, tawag ito, nangluyak sila sa mga
mensahe ng Panginoon ng Diyos. May kondinasyon sa kanila. At doon sa mga naligtas din na iba, na tumanggap ka ng aral, no? Kasi natin tumanggap ng aral, pero sa panahon ni Moses, may ibinigay na salita, sa panahon ng mga propeta, no? Kasi yung Old Testament, brothers and sisters, yung scriptures ng Old Testament is divided into three. Yung una po, nakasulatan na scriptures, it called the Torah. Okay? And then the second scriptures is the writing of the prophets, that is called Nevi'im. Is that right? Tama ba yun? Nevi'im. And then the third Hebrew name about the scriptures is the Psalm, yung sulat ng Salmo na inihulat pati kay Kristo. That is Ketuvim. That's right? Torah, Nevi'im, at saka Ketuvim. Yan po yung binubuo ng Old Testament scriptures. So, pinaniwanag ni Kristo yun yung reason why He was prophecy in 3 days and 3 nights in the bosom of the heart of the earth. And then on the third day, He was resurrected. Yung ikatlong araw, brothers and sisters, hindi eksaktong ikatlong araw yun. Within 3 days, mga kapatid, nabuhay na ang Panginoong Jesucristo. At umakyat na siya, Ephesians 4, He was led captivity captives and kinuha niya yung mga bihag, pinakyat niya na siya yung umakyat. Matthew 27, verse 51-52, yun yung pag-uusapan namin kanina. And many dead bodies, and many of the dead bodies will be resurrected. Hindi po lahat ng inabutan ni Kristo at pinangaralan sa souls and prison, lahat sila ay kasamang inakyat ni Kristo. Hindi po. Ang inakyat ni Kristo yung mga tumanggap sila ng kaligtasan. Tumanggap sila ng biyaya. At kung nabuhay si Kristo, kasama sila inakyat. Pwede ba i-class yung 27? Ito lang verse, at saka yung Ephesians, papakita ko lang. May connection yun, mga kapatid, sa loob ng 3 days and 3 nights. 27 verse 51. And behold, the veil of the temple was rent in twain, from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Now, verse 52. And the graves, ang graves na kinalalagyan, were open, and many, yung salitang, and many bodies of the saints which slept arose. So, itong many of the bodies of the saints, ito po yung mula pa sa panahon ni Adan at sa panahon ni Noe hanggang sa bago maibigay yung kautusan kay Moses at nang maibigay yung mga sulat, writings of the prophets, lahat sila na mga nananagumpay, mga kapatid ay kasama pinakawalan doon sa kanilang pagkakabilang sa kulungan ito. Sabi sa verse 3, 33, and came out of the graves after His resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Nagpakita sila doon sa mga apostol, nagpakita sila doon sa mga mananampalataya, tiyak na may kaligtasan, to confirm na yung sinabing isinulat na nangyari ay katotohanan lahat. Kaya nga within 4 days, yung within 40 days ni Kristo siya'y nabuhay, nag-resurrect muli, no? After He was resurrected, Acts chapter 1 verse 3, after Jesus Christ was resurrected, He stayed in this planet Earth for 40 days. Nag-stay pa siya ng 40 days. At nagpakita pa siya ng maraming kababalaghan. So, medyo nagpas na yun. So, dito makikita natin, 27 verse 27, 51 at 53, konektado ito sa Ephesians chapter 4. Dito na akong tapos. Ephesians 4, verse, dito na akong 7. That unto every one of us is given grace, and according to the measure of the gift of Christ, verse 8, wherefore He said, when He ascended out on high, He led captivity captives
He led yung mga nasa souls in prison within 3 days. Sabi ganon, He led captivity captives. Kinuha niyang bihan. And Matthew 27 verse 51 up to 53, nung siya ay umakyat, mga kapatid, to be resurrected, nabuhay sila mga kapatid. Hindi po pwedeng sabay silang nabuhay. Una-muna si Kristo na nabuhay at kaalinsabay nila na sila'y tumanggap din ng kanilang katawang maluwalhati. He led captivity captive and gave gifts unto men. Yan, maliwanag po yan. Sabi sa verse 9, tingnan niyo sabi sa verse 9. Now that He ascended, no, yung umakyat, what is that? He also descended first into the lower parts of the earth. Yan ang sabi. Verse 10, He that descended is the same also. May line up. He is saved also. Nung siya'y bumaba sa kanilang kaliman, siya rin yung umakyat and ascended up far above all heavens that He might fill all things. Kaya nung umakyat siya, mga kapatid, dinalan ng bihan ng mga Old Testament saints o saints na sila consider. Lahat sila po ay inakyat. At wala na pong tayo ngayon, wala na pong Old Testament saints na naroon na captive, na sabihin natin, souls in prison. Ang natira doon, mga kapatid, ay yung mga wicked, mula pa sa panahon ni Cain, at lahat ng mga naging masamang tao, masuwayo sa Diyos, ay naiwan po sila ron. Except mga kapatid, yung mga righteous saints na inakyat sa Kristo. So, yun lang mga kapatid, nirelate ko lang yung 3 days and 3 nights doon sa resurrection. Okay, so